Sa ating mundong ginagalawan, marami nang nadiskubre na mga bagay na tila imposible o mahirap ipaliwanag. Pero bukod sa mga ganitong bagay ay may mga bagay na tinaguriang cursed objects, na mga bagay na tila may daladalang sumpa o malas na talaga namang iniiwasan na ng maraming tao, maging ng mga scientist. Nakakatakot isipin pero totoo. May mga sayantipiko na sila mismo ang umiiwas pagdating sa mga bagay na ito dahil sa mga kakaibang pangyayaring kaakibat nito, mula sa biglaang pagkakasakit ng mga taong nagmay-ari nito hanggang sa hindi maipaliwanag na kamalasan na kanilang naranasan. Pero ano-ano nga ba ang mga cursed objects na ito? Totoo nga bang nakakatakot sila? Kaya naman sa video na ito ay ating aalamin ang 15 cursed objects na kinakatakutan ng marami, maging ng mga scientists. Kaya tara at tuklasin ang kakaibang kwento sa likod ng mga cursed objects na ito at kung bakit ito itinuturing na delikado ng ilan. Number 1. The Hope Diamond from India. Ang Hope Diamond na isang legendary blue diamond na may bigat na 45.50 diamond carats ay isa sa mga pinakakilalang precious gems sa mundo. Sinasabing nagmula ito sa India, particularly sa isang minahan sa Golconda. Ayon sa alamat, kinuha raw ito mula sa isang estatwa ng Hindu goddess na si Sita, kung kaya't itinuturing itong isang cursed object. Pinaniniwalaan na ang pagkuha ng diamond na ito ay magdudulot ng galit sa mga Diyos at isusumpa ang sinumang magmamay-ari nito. Ayon sa mga kwento, ang mga nagmay-ari ng Hope Diamond ay nakaranas ng sunod-sunod na trahedya o kaya'y nagkaroon ng kamalasang resulta sa kanilang buhay. Kaya itinuring ito na isa sa mga cursed objects sa kasaysayan. Samantala, ayon sa pananaw ng mga scientists at historians, marami sa kanila ang nagsasabing ang mga kwento tungkol sa sumpa ay dahil lamang sa mga urban legends at exaggerated storytelling na isinabuhay ng media at ng mga tao. Gayunpaman, kahit marami ang hindi kapanipaniwala sa kwento ng Hope Diamond Curse, ay tumatak na ang takot at pagkamangha ng mga tao sa mga sinaunang jewelry na tila may mystical na pinagmulan. Sa kabilang banda, ang unique na blue color ng Hope Diamond ay sayantipikong ipinaliwanag sa pamamagitan ng mga nakitang bakas ng boron sa loob ng gemstone at hindi dahil sa anumang supernatural na kadahilanan. Ang ideya ng sumpa ay maaaring bunga ng series of unfortunate events na nangyari sa mga nagmay-ari ng alahas, tulad ng pagbagsak ng mga kayamanan, pagkamatay o pagkatanggal sa isang mataas o magandang posisyon. Bagaman wala namang direct scientific evidence para ma-prove ang sumpa na bumabalot sa Hope Diamond. Number 2. Kikukodal. Ang kikukodal ay isang misteryosong manika na pinaniniwalaang may sumpa. Ayon sa mga kwento, ang manikang ito ay ginawa noong 1918 sa Japan at ipinangalan kay Kikuko, ang batang anak ng isang mayamang pamilya. Ang Kikuko doll ay itinuring na espesyal dahil sinasabing ginawa ito na may kasamang buhok ng bata. Ang mga ganitong uri ng manika ay kadalasang ginagawa upang may alaala sa mga namayapang bata. Ngunit may mga alamat na nagsasabing ang manikang ito ay nagtataglay ng restless spirit ni Kikuko matapos ang kanyang maagang pagkamatay. Samantala, isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa Kikuko doll ay ang paghaba ng tunay na buhok nito na tila lumalaki at humahaba ng kusa kahit na ito'y isang bagay na walang buhay. Marami ring nagsasabing naglalakad ang manika kapag walang nakatingin o minsan pa ay nagbubulong ng mga kakaibang tunog kapag gabi. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring ito, itinuturing itong isang cursed object ng mga locals at iniiwasan ng karamihan. Samantala, sa pananaw ng mga scientists at skeptics, ang mga kwentong tulad ng tungkol sa Kikuko doll ay maaring maipaliwanag ng psychological phenomena tulad ng pareidolia, kung saan ang tao ay nakakakita ng recognizable patterns o imahe sa mga bagay na walang malay. Ang pag-usbong ng buhok, ayon sa ilan, ay maaaring dulot lamang ng environmental factors tulad ng humidity o pagbabago ng materyales na ginamit sa manika. Subalit kahit na may mga ganitong paliwanag ay hindi pa rin nawawala ang takot ng mga tao, lalo na sa mga malalim ang paniniwala sa spirits at cursed objects. Gayunpaman, kahit wala pang concrete scientific evidence na nagpapatunay ng supernatural properties ng Kikuko doll, ang ganitong mga kwento ay nagpapakita ng takot ng tao sa mga ganitong bagay. Number 3. The D-Book Box. Ang D-Book Box ay isang kahon na sinasabing pinaniniwalaang may masamang espiritu o D-Book na isang masamang kaluluwa mula sa Jewish folklore na naghahanap ng katawan na masasapian.
Ang kwento ng D-Book Box ay nagsimula nang ito ay bilhin ni Kevin Manis na isang antiquities dealer at nabili niya ito sa isang estate sale noong 2003. Nang mabuksan ni Manis ang kahon, nakaranas siya ng sunod-sunod na hindi maipaliwanag na mga insidente. Kabilang ang mga masasamang panaginip, bigla ang pagkasira ng mga ilaw at ang pagkakaroon ng tila multong presensya sa kanyang bahay. Ayon kay Manis, ang kahon na ito ay naglalaman ng iba't ibang mga bagay gaya ng 2 locks of hair, isang dried rose, isang wine goblet at isang stone tablet na may engraved na salita sa Hebrew. Sinasabing ang bawat nagmay-ari ng kahon mula kay Manis hanggang sa iba pang mga bumili nito ay nakaranas ng tila sumpa. May mga ulat ng pagkakaroon ng mga malalang sakit, kalunos-lunos na mga aksidente at iba pang trahedya na nangyari sa mga may-ari ng kahon. Dahil dito naging isang cursed object ang D-Book Box na nagdulot ng takot at iniwasan na ng karamihan. Samantala, ayon sa mga scientists at skeptics, ang kwento ng D-Book Box ay maaring isang kwentong gawa-gawa lang dahil sa takot at paniniwala sa supernatural. Naniniwala rin sila na ang mga karanasan ng mga nagmay-ari ng kahon ay bunga lamang ng psychological phenomena na kung saan ang takot at paniniwala sa sumpa ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga skeptics ay naniniwalang maaaring likha lamang ang mga kwentong ito upang bigyan ng narrative ang mga kahina-hinalang pangyayari o kaya na may bahagi ng isang self-fulfilling prophecy na kung saan ang inaasahang sumpa ay nagkakatotoo dahil sa matinding paniniwala rito. Number 4. Robert Dadal. Si Robert Dadal ay isang sikat na manika na kilala bilang isang cursed object na matatagpuan sa Fort East Martello Museum sa Key West, Florida. Ayon sa alamat, ang manikang ito ay orihinal na pagmamay-ari ng batang si Robert Eugene Otto na nakatanggap ng manika bilang regalo noong early 1900s mula sa kanyang yaya na sinasabing may kaalaman sa voodoo. Ang manika ay pinangalanan ni Eugene na Robert at unti-unting nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa kanilang bahay. Mula sa mga kwento ng paggalaw ng manika nang walang sino mang humahawak dito hanggang sa maririnig na bulungan at hagikgik sa mga silid. Kaya't marami sa mga residente ng Key West ang natakot sa manikang si Robert. Samantala, ang manika ay may taas na halos 1 metro na tila may kakaibang presensya sa sino mang nakakakita rito. May mga ulat na nagsasabing ang mga bisitang nagmamasid sa manika sa museo ay nagkakaroon ng hindi magandang karanasan tulad ng pagkawala ng mga gamit na sasangkot sa aksidente at pagkasira ng kanilang mga gadgets gaya ng mga kamera. Kaya naman maraming bisita ang nag-iiwan ng sulat kay Robert upang humingi ng tawad dahil naniniwala sila na ang manika ay maaaring magdala ng malas kung hindi ito bibigyan ng respeto. Samantala, ayon sa pananaw ng mga scientists, ang mga kwento tungkol kay Robert Dadal ay maaaring maiugnay sa pareidolia na isang psychological phenomenon kung saan nakakakita ang mga tao ng muka o buhay sa mga bagay na walang buhay. Posible rin na ang mga pangyayaring tulad ng pagkasira ng mga kamera ay simpleng malfunctions o epekto lamang ng klima sa Florida na may mataas na humidity. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng mga kwento ng pagkakaugnay ng manika sa voodoo o sumpa ay maaring magbigay ng takot sa mga tao na nagiging sanhi ng pagnanais na maging totoo ang mga kwento tungkol sa mga cursed objects na ito. Number 5. The Atlantis Ring. Ang Atlantis Ring ay isang misteryosong singsing na pinaniniwala ang natagpuan sa isang Egyptian tomb sa Valley of the Kings noong 1860. Ayon sa mga alamat, ang singsing na ito ay may kaugnayan sa sinaunang sibilisasyon ng Atlantis at posibleng pag-aari ng isang mataas na pari o mahalagang tao noong sinaunang panahon. Ang singsing ay unang natuklasan ng French Egyptologist na si Marquis de Gren at ito ay may kakaibang disenyo na may mga mystical symbols at geometrical shapes na hindi matatagpuan sa tradisyonal na Egyptian culture. Dahil dito, ipinapalagay na ang Atlantis Ring ay maaaring nagmula sa isang napakalumang sibilisasyon na posibleng nauugnay sa nawawalang kaharian ng Atlantis. Sinasabi rin na ang Atlantis Ring ay may mystical powers gaya ng proteksyon laban sa masasamang enerhiya, psychic attacks at kamalasan. Maraming kwento ang nagsasabi na ang sinumang nagsusuot ng singsing ay nagkakaroon ng kapangyarihan o kaalaman. Ngunit kasabay nito, pinaniniwalaan din na nagdadala ito ng sumpa sa mga hindi handang harapin ang mga misteryo nito. Ang mga nagmay-ari ng singsing na ito ay di umano'y nakaranas ng kakaibang mga pangyayari at kamalasang hindi maipaliwanag. Kaya naman may mga kwento tungkol sa sumpa ng Atlantis Ring.
Samantala sa pananaw ng mga scientists at skeptics, marami ang nagsasabi na ang mga kwento tungkol sa Atlantis Ring ay walang solidong batayan at maaari lamang na mga katang-isip o exaggeration ng mga kwento ng mga manlalakbay noon. Ayon rin sa kanila, ang misteryosong disenyo ng singsing ay maaring resulta lamang ng iba't ibang symbols mula sa iba't ibang kultura na nagtagpo lamang sa Egypt o kaya na may natural na pagbabago ng disenyo sa pagdaan ng panahon. Samantala, ang mga ulat ng sumpa at kapangyarihan nito ay maaaring dahil sa psychological effect na kung saan ang paniniwala sa mystical powers ay nagdudulot ng paniniwala na ito ay magkakatotoo, kaya naman inaakala nila na ito ay totoong nangyari. Number 6. The Delhi Purple Sapphire. Ang Delhi Purple Sapphire na mas kilala rin bilang The Curse of the Stolen Amethyst ay isang misteryosong bato na kilala sa pagdadala ng malas at kasawiang palad sa sinumang nagmamay-ari nito. Sa kabila ng pangalan nito, ang gemstone na ito ay isang amethyst at hindi tunay na sapphire at ito ay mali lamang na na-identify noong 19th century. Ang amethyst na ito ay sinasabing ninakaw mula sa isang templo ng Hindu na nakalaan para sa Diyos na si Indra sa India noong panahon ng British colonization. Ang pagnanakaw ng batong ito ay sinasabing nagdulot ng sumpa mula sa mga Diyos na nagresulta sa sunod-sunod na mga trahedya at kamalasan sa mga taong magmamay-ari nito. Ang kwento ng cursed amethyst ay nagsimula ng dalhin ito sa England ni Colonel W. Ferris, ang unang may-ari ng bato matapos itong kunin mula sa templo. Mula nang makuha niya ang amethyst, nagkaroon siya ng mga sunod-sunod na personal na trahedya at mga kalunos-lunos na karanasan. Matapos mamatay si Ferris, napunta ang bato sa kanyang anak, ngunit pati ito ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na kahirapan. Dahil dito, iniwan ng pamilya ang amethyst hanggang sa ito ay mapunta sa kamay ni Edward Heron Allen na isang kilalang polymath noong panahon ng Victorian. Sinasabi ni Heron Allen na ilang beses niyang itinapon ang bato sa dagat, ngunit palaging bumabalik ito sa kanya. Dahil sa kanyang paniniwala na ang bato ay may sumpa, ipinasya niyang ilagay ito sa isang glass box na may kasamang note na nagbabala sa sinumang makakatagpo nito na huwag gamitin ang bato para sa kaligtasan ng lahat. Gayunpaman, ayon sa mga scientists at skeptics, ang kwento ng Delhi Purple Sapphire ay maaring resulta lamang ng mga urban legends na nabuo sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga eksperto, ang mga malas o sumpa na ibinibintang sa amethyst ay maaring bunga ng psychological effect sa mga nagmamay-ari, lalo na kapag nabalot na ng takot at paniniwala sa sumpa dahil sa sunod-sunod na masasamang pangyayari sa kanila. Number 7. The Chair of Death. Ang Chair of Death o kilala rin bilang Busby Stoop Chair ay isang ordinaryong wooden chair na naging kilala bilang isang cursed object. Ito ay pagmamay-ari ni Thomas Busby na isang kilalang harasser at kriminal noong early 18th century. Ayon sa kwento, si Busby ay nahatulan ng kamatayan noong 1702 matapos niyang patayin ang kanyang biyenan na si Daniel Auty. Ang dahilan ng kanilang alitan ay sinasabing dahil sa pag-upo ni Auty sa paboritong upuan ni Busby matapos ang isang mainit na pagtatalo nila na tungkol sa asawa ni Busby na si Elizabeth na anak naman ni Auty. Ayon sa mga kwento, bago isagawa ang kanyang pagkamatay, si Busby ay humiling na umupo sa kanyang paboritong upuan sa isang lokal na tavern. Sa kanyang pagkakaupo, di umano'y sinumpa niya na kung sino man ang uupo dito matapos siya ay mamamatay. Simula noon, sinubukang umupo ng ilan at nagkaroon ng mga sunod-sunod na insidente ng mga taong namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Kabilang dito ay ang mga sundalo noong World War II, mga manggagawa sa construction at iba pang mga bumisita ng tavern na sinasabing nagkaroon ng mga aksidente o namatay matapos lamang umupo sa Chair of Death. Dahil sa takot ng mga tao at ang pag-usbong ng mga modernong kwento ng kamalasan, ang tavern kung saan matatagpuan ang Chair of Death ay nagpasya na ilipat ang upuan sa Thirsk Museum sa England. Dito nakalagay na ngayon ang upuan sa mataas na lugar upang maiwasan ng sino man na aksidenteng maupo rito. Number 8. The Bassano Vase. Ang Bassano Vase ay isang kilalang cursed object na sinasabing nagmula pa noong 15th century sa Italy. Ayon sa alamat, ang vase na ito ay ginawa bilang regalo para sa isang babaeng ikakasal. Ngunit sa araw ng kanyang kasal, natagpuang patay ang babaeng ito habang hawak ang vase. Mula noon, itinuring ang Bassano Vase bilang isang malas na bagay na nagdadala ng kamatayan sa sinumang magmamay-ari o hahawak dito.
Ang mga ulat ay nagsasabing ang vase ay muling nagpakita sa iba't ibang mga pamilya sa Italy at bawat oras na ito'y mapupunta sa isang bagong tagapagmana. Laging may kasunod na trahedya o misteryosong pagkamatay. Noong kalagitnaan ng 20th century ay muling sumikat ang kwento ng Bassano vase matapos itong matagpuan na nakalibing sa lupa na may kasamang sulat na nagsasabing, "Beware! This vase brings death." Dahil dito sinasabing sinubukan ng mga pamilya sa Italy na itago o ibaon ng vase para maiwasan ang sumpa nito. Ngunit tuwing ililibing ito, natatagpuan ito muli ng iba't ibang tao na nagdudulot ng takot sa mga bagong nakakahawak nito. Ang mga nakaranas ng sumpa ng vase ay naiulat na nagkaroon ng sunod-sunod na mga aksidente, sakit o biglaang pagkamatay na nagpatibay sa pagiging isang cursed object nito. Bagaman walang scientific proof na nagpapatunay sa sumpa ng Bassano vase, nananatiling sikat ito sa larangan ng urban legends dahil sa takot ng tao sa mga ancient objects na may mga kasamang hindi maipaliwanag na kwento. Number 9, the Lemb Cypress. Ang Lemb Cypress na kilala rin bilang the Goddess of Death statue ay isang sinaunang artifact na natagpuan noong 1878 sa isang archaeological excavation sa Lemb, Cyprus. Ang rebultong ito ay gawa sa limestone at may taas na halos 1.5 meters. Inukit ito noong 3500 before Common Era at pinaniniwala ang kumakatawan sa isang fertility goddess. Ngunit sa kabila ng tila banal na layunin ng estatwa, naging kilala ito bilang isang cursed object dahil sa sunod-sunod na mga trahedya na dinanas ng mga nagmay-ari nito. Ayon sa mga alamat at ulat, ang Lemb Cypress ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kamatayan at malas sa bawat pamilya o tao na nagkaroon nito, na kung saan unang napunta ang estatwa sa pamilyang Lord Elfont noong late 1800s. Ngunit lahat ng miyembro ng pamilya ay namatay sa loob ng 6 na taon matapos makuha ang estatwa. Sumunod, nakuha ito ng pamilya Ivor Menheniot na nakaranas din ng serye ng pagkamatay sa kanilang pamilya sa loob naman ng 4 na taon. Ang pattern na ito ay nagpatuloy sa iba pang mga nagmay-ari ng estatwa, kabilang ang pamilya ni Sir Alan Beaverbrook na nawalan ng 2 anak pati ang kanyang asawa matapos lamang ang ilang taon ng pag-aari ng Lemb Cypress. Sa takot at pag-aalangan, ibinigay ng huling nagmamay-ari ang rebulto sa Royal Scottish Museum na ngayon ay National Museum of Scotland, na kung saan ito ay nananatiling nakadisplay ngunit nilagyan ng mga babala tungkol sa sumpa nito. Dahil sa mga sunod-sunod na kamatayan na nauugnay sa rebulto, nakilala ito bilang the Goddess of Death at iniiwasan ng marami ang anumang interaksyon dito. Number 10, the Hans Resist Him painting by Bill Stoneham. Ang The Hans Resist Him ay isang kilalang painting na ginawa ni Bill Stoneham noong 1972. Kilala ito bilang isang cursed object dahil sa mga misteryosong karanasan na naiulat na nararanasan ng mga nagmay-ari ng painting na ito. Samantala, ang makikita sa painting ay isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang creepy na manika sa harap ng isang salamin na pinto. Sa salamin, makikita ang maraming mga kamay na tila sumusubok na lumabas mula sa salamin at pinipilit na abutin ng mga bata. Ayon kay Stoneham, ang painting ay batay sa isang lumang litrato niya noong siya ay 5 o 6 na taong gulang. Ang batang lalaki sa obra ay kumakatawan kay Stoneham mismo, habang ang manika ay simbolo ng isang gabay sa mundo ng unconscious at ang mga kamay naman ay simbolo ng mga kaluluwa na posibilidad na naroroon ngunit hindi nakikita. Ang painting na ito ay unang naibenta at naging pag-aari ng isang kilalang art critic at isang gallery owner noong 1974. Gayunpaman, makalipas ang 3 taon, parehong namatay ang art critic at ang gallery owner, na naging simula ng pag-usbong ng mga kwentong nagsasabing ang painting ay sinumpa. Subalit ang sumpa nito ay nakakuha ng mas malaking atensyon noong early 2000s nang ito ay muling lumitaw sa eBay. Ang mga nag-post ng painting ay nagsabi na ang obra ay nagdudulot ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari, kabilang ang mga biglaang pagkahilo ng kanilang mga anak at pagkakaroon ng mga malalaking pagbabago sa temperatura kapag ang painting ay nasa kanilang bahay. Ayon sa kanila, ang mga bata sa painting ay tila gumagalaw sa loob ng canvas o minsan ay nawawala sa kanilang mga posisyon. Bagaman walang scientific evidence na nagpapatunay sa sumpa ng painting, ang mga kwento ng sumpa tungkol sa The Hans Resist Him ay patuloy na nagbibigay ng curiosity sa mga tao. Kaya't kung ano-anong nakakakilabot na imahe ang kanilang naiisip, lalo na ang mga kasamang alamat na kanilang narinig.
Ang kombinasyon ng disturbing imagery ng painting at ang mysterious history nito ay nagiging pangunahing dahilan kung bakit may mga urban legends at superstition tungkol dito. Number 11, The Great Bed of Ware in England. Ang Great Bed of Ware ay isang malaking kama na ginawa noong 16th century sa Ware, England, na sikat sa laki nito na kayang magkasya ang isang dosenang tao. Ang kama ay gawa sa oak na matiyagang inukit na may mga makasaysayang simbolo at itinuturing na isang obra maestra ng English craftsmanship. Samantala sinasabing cursed ang kama dahil sa mga kwento ng mga nagmay-ari nito at ang mga bumisita rito na nakaranas ng hindi magandang mga pangyayari. Ayon sa ilang mga alamat, ang sino mang hihiga sa kama ay makakaramdam ng discomfort na parang may nagpapakita o nararamdaman silang malamig na presensya, lalo na sa gabi. Ayon pa sa ilang mga kwento ay nagsasabi na ang ilan sa natulog dito ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga sakit o bangungot na nagmumulto sa kanila ng matagal. Ang Great Bed of Ware ay nagiging usap-usapan sa mga scientists dahil sa possibility na ito ay nakakadagdag ng psychological fear or stress sa mga gumagamit nito. Sinusuri ng mga eksperto kung ang sinasabing curse ay dulot ng structural design ng kama, gaya ng mabibigat na wood carvings na maaaring magdulot ng claustrophobic effects o optical illusions. Gayunpaman, kasalukuyang inaalam rin kung ang kama ba ay posibleng naglalabas ng chemical emissions mula sa wood varnish o paint nito na maaaring makaapekto sa nervous system ng mga natulog rito. Number 12, The Unlucky Mummy. Ang Unlucky Mummy ay isang Egyptian artifact na kilala rin bilang Priestess of Amen-Ra na sinasabing cursed at isa sa mga dahilan ng kasawian ng Titanic. Ang mummy na ito na hindi bangkay kundi isang coffin lid lamang ng isang babaeng pari na may mataas na posisyon na mula noong 21st Dynasty ay naging bahagi ng mga kwento ng kamalasan sa Titanic matapos itong matuklasan noong huling bahagi ng 19th century na kung saan napunta ito sa British Museum at napaulat ang sunod-sunod na aksidente at misteryosong kamatayan ng mga taong may kaugnayan dito na kung saan isang matinding alamat ang bumalot sa mummy na ito matapos sabihin ng ilan na isinama raw ito sa Titanic para dalhin sa Amerika. Ngunit ayon sa mga historians, ito ay isang urban legend lamang dahil ang mummy ay nanatili sa British Museum bago pa man mangyari ang paglubog ng Titanic. Gayunpaman, patuloy na nabuo ang mga kwento na nagsasabing dahil sa curse ng Unlucky Mummy, dumanas ng iba't ibang problema ang mga sumubok na dalhin ito sa iba't ibang lugar. Ang kwentong ito ay napalala pa ng mga paniniwala ng mga pasaherong nakakita raw ng kakaibang presensya o nagkaroon ng di maipaliwanag na kaba habang nasa barko. Number 13, The Dead Mother Painting by Edward Munch. Ang The Dead Mother ni Edward Munch ay isa sa mga pinaka-nakakatakot at misteryosong paintings sa kasaysayan ng sining. Ito ay bahagi ng serye ng mga painting ni Munch na nagpapakita ng kanyang matinding takot at kalungkutan dulot ng pagkamatay ng kanyang ina noong siya ay 5 years old pa lamang. Sa artwork na ito makikita ang isang batang babae na may malaking takot sa kanyang mga mata habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang tenga at sa likod niya ay nakahiga ang kanyang namatay na ina sa kama. Ang obra na ito ay kilala hindi lamang sa kanyang nakakatakot na imahe, kundi pati na rin sa mga sinasabing sumpa na bumabalot dito. Sinasabi ng ilan na ang painting ay nagdudulot ng kakaibang damdamin at presensya sa sinumang tumitingin dito. Bukod rito, ang ibang nakakita sa painting ang nagsasabing nararamdaman nilang gumagalaw ang mata ng batang babae o may mga di maipaliwanag na tunog na nagmumula sa mismong obra tulad ng pagbagsak ng mga bagay o pagkaluskos ng tela. Ayon sa ilang paranormal enthusiasts, ang mga damdaming ito ay maaaring dulot ng psychic residue ni Munch na isinama niya sa obra habang ginuguhit ito, dala ng kanyang takot at depresyon. Ayon sa ilang eksperto, ang unsettling effect ng The Dead Mother ay isang halimbawa ng pareidolia na kung saan nakakakita tayo ng mga imahe o naririnig ang mga bagay na hindi naman talaga umiiral. Ang dark tones at intense expression ng bata sa painting ay nagbibigay ng matinding anxiety sa mga tumitingin, dahilan upang magmukha itong buhay o haunted. Samantala, maraming psychologists ang nagsasabing ang mga emosyon ni Munch ay makikita talaga sa kanyang mga artwork at ito ay nagdudulot ng psychological response sa sinumang tumitingin dito. Number 14, Portrait of Samantha King by Richard King. Ang Portrait of Samantha King na isang artwork ni Richard King ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapang sining na itinuturing na cursed dahil sa mga kakaibang pangyayaring naiulat kaugnay nito.
Si Richard King ay isang kilalang artist noong 20th century na gumawa ng portrait ni Samantha King na isang batang babae mula sa isang prominenteng pamilya. Bagamat ang portrait ay simpleng imahe ng batang si Samantha na may inosenteng ekspresyon, ay nagsimula itong magdulot ng takot matapos ang kanyang biglaang pagkamatay ilang linggo lamang matapos magawa ang painting. Mula noon ang mga sumunod na nagmamay-ari ng portrait ay nagsabing nakaranas sila ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayon sa ilang mga kwento, ang portrait ay nagpapakita ng pagbabago sa ekspresyon ni Samantha na para bang may galit o lungkot na unti-unting lumilitaw sa kanyang muka kapag tinititigan ng matagal. Maraming nagmamay-ari ang nagulat na nararamdaman nilang sinusundan sila ng mga mata ng bata kahit saan sila pumuwesto sa silid. At minsan ay may naririnig daw silang pag-iyak o pagsigaw sa kalagitnaan ng gabi. Ilang mga paranormal investigators ang nag-aral sa portrait at naniniwalang posibleng may attachment na kaluluwa ni Samantha sa painting, dala ng kanyang maagang pagkamatay. Gayunpaman, para sa mga scientists, ang takot na nararamdaman sa portrait of Samantha King ay maaaring dahil sa cognitive biases gaya ng perceptual phenomenon kung saan nagkakaroon ng illusion of movement dahil sa mga brushstroke technique ni Richard King. Maaring dinisenyo ito upang magmukhang realistic at lifelike kaya't lumilikha ng epekto na parang buhay si Samantha sa painting. Ayun naman sa ilang psychologists, ang sinasabing pagbabago sa ekspresyon ay maaaring sanhi ng emotional projection ng mga tumitingin rito na naapektuhan ng madilim na kwento ng buhay ni Samantha. Number 15, Terracotta Army. Ang Terracotta Army ay isang kamanghamanghang koleksyon ng mga estatwang sundalo, kabayo at chariots na natuklasan noong 1974 sa Xi'an, China. Samantala, tinatayang ginawa ito noong 210 to 209 before Common Era para bantayan ang libingan ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China, na kung saan ang hukbong ito ay binubuo ng humigit kumulang 8,000 na sundalo at iba pang tauhan na lahat ay life-size at may detalyadong mga kasuotan at armas. Ayon sa alamat, ipinagawa ni Qin Shi Huang ang Terracotta Army upang samahan siya sa kanyang afterlife na isang paniniwala na malalim na nakaugat sa kultura ng mga ancient Chinese. Samantala, sinasabing cursed ang hukbong ito dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari at kamatayan na naganap matapos itong matuklasan. Ayon sa ilang lokal, sinumpa ang libingan ni Qin Shi Huang, kaya't ang mga nagtangkang pasukin o i-expose ang kanyang resting place ay nakakaranas ng malas. Ilang archaeologists at locals ang nagsabing may mga kasamahan silang nagkasakit o may naganap na trahedya sa kanilang pamilya matapos makilahok sa pagtuklas sa hukbo. Naniniwala ang ilan na ang sumpa ay maaaring nagmumula sa espiritu ng mga sundalong inatasan ni Qin Shi Huang sa kabilang buhay o sa mismong kaluluwa ni Qin Shi Huang na ipinagtatanggol ang kanyang lugar ng libingan.